Magandang buhay at magandang oras mga katiyats. Marami ang nagsasabi na totoo ang Marcos Gold, marami rin ang nagsasabi na ito'y katang-isip lamang. Saan ba kayo dyan? Okay, dito sa ating episode na ito ay narito ang mga taong nagsasabing totoo talaga ito. Enrique Sobel, isang businessman kilala yan sa buong Pilipinas. Marcelino Tagli, ang pare na advisor ni Ferdinand Marcos, at yung Severino Santa Romana, at pati na rin to si Douglas MacArthur. Ngayon ang ating pag-uusapan ay itong nakalagak daw na 8,000 metric tons na gold bar sa Switzerland, at kalahati lang ang bilang ng ginto na nasa Fort Knox ng Amerika. Kung sumahin total ay mas mayaman pa tayo sa Amerika nito. Kasi meron tayong 8,000 gold bars na nakalagak sa Bank of Switzerland. So, narito si Lito Atienza, ang dating mayor ng Manila, napagkakilalang tao na ito. Kilalang kilala at malapit sa pamilya ng mga Marcos. Kaya meron siyang nalalaman tungkol dito. Kaya atin siya pakinggan kung ano man ito. At sa pangkasalukuyay, ito'y mayroong lamang 4,580 metric tons na gold bullion ayon na rin sa Wikipedia. Ito yung Fort Ngunit Knox. may sinisiwalat ang dating mayor ng Maynila at dating buhay representative na si Lito Atienza sa isang bihirang pag-uusap nila ng dating unang ginang Imelda R. Marcos, at natunghayan niyang mas malaki pa sa Fort Knox ang gintong hawak ng Pilipinas. Ikinuwento ng dating unang ginang kay Mayor Lito Atienza nung nagkita sila sa isang kasal na pareho silang principal sponsor. Sa pagkakatanda ng dating mayor ay ito raw ay nangyari sometime in the year 2000. Narinig daw ng dating mayor sa dating unang ginang na ang mga kayamanan ng dating Pangulong Marcos ay malaki ang may tutulong ito sa gobyerno para mabayaran ang utang ng ating bansa. Ito rin ay kinuwento ng dating mayor sa press briefing ng House of Representatives, at naniniwala din ang dating mayor na hindi ninakaw ng Marcos ang mga nasabing ginto. Okay, at yung sinabing 8,000 metric tons, isang bangko lang yun. Meron pang sinabi ni Karen Hudes or Karen Hughes na meron pang natirang 4,000 metric tons sa Central Bank of the Philippines. Pero nung yung revolusyon ay nagkawatak-watak yun, sigurado. Ninakaw ang mga ginto na yun, kaya hindi na makikita pa. Ngayon, 8,000 metric tons, yun lang ang sinabi ni Imelda na klarong-klaro. Kasi ayon naman sa recorded voice ng malapit nang mamatay si Marcos, ay hindi lahat sinabi niya kay Imelda, kasi nagpapanik si Imelda pag nalaman na napakarami pala siyang ginto. At karamihan ng mga detalye ng ginto kung saan nakalagay, ang iba diyan ay converted na into cash. Pera na yan na dineposito sa mga bangko. At ang may alam diyan na malaking nalalaman ay si BBM talaga, si Bongbong. Yan ang habilin ni Ferdinand Marcos before siya nalagutan ng hininga. Kaya si Imelda, yung alam niya ay mga papeles lang. Pero yung mga kung saan talaga nakalagay yung mga investment na yan ay si PBBM. Ngayon, magtaka tayo, meron siyang binuksan ngayon si PBBM na sovereign wealth, kung saan hindi na daw tayo mangungutang dahil ang pundo na yan ay galing yan sa, sabi niya, galing sa ibang klaseng tax na i-impose sa mga tao, pero maliliit lang na tax. Ngayon, hindi na tayo mangungutang. Ano kayang ibig sabihin, no? Ang liit lang naman ang makolekta natin sa taxes. Tapos ipa-project yan ng lahat. Ilalagay pa sa bulsa ng mga ibang congressman at senador, ng mayor. Kaya baka ang interes ng mga ginto na nag-interes hanggang sa ngayon ay pwedeng gamitin yung pandagdag sa mga proyekto, di ba? Pero hindi yun sasabihin ni Bongbong na galing sa Marcos Gold, kasi magkagulo.
Magkagulong buong Pilipinas at buong mundo. So, sikreto lang yon, siguro dagdagan niya. At kahit sa ating defense budget, di ba? Trilyon-trilyon yung binibili natin ngayon. Saan galing yung pera natin? Di ba? Kasi kung mangungutang ka, titingnan yung collateral mo na ginto. Yung backup gold mo, gold reserve, sa World Bank kung meron ka. At kung meron, pwede kang mangungutang. Ngayon, bakit pinapautang tayo na ang lalaking mga halaga ng mga panggera na kagamitan? Kasi siguro baka meron ngang pera, meron ngang ginto, meron ngang reserve ang Pilipinas na sikreto lang. Alam naman natin na ang humahawak talaga sa gintong yun, sa ngayon ay hindi na mga Marcos. Sabi ni FM ay makapangyarihan na tao. Okay, patuloy tayo sa video. Nag-comment ako, sabi ko, yung gold bars yun, yung 7,000 tons, mas marami yan sa Fort Knox. Dahil sa Fort Knox, 4,800 tons lang. 4,800 tons ang kanilang total deposit. Si Lito Atienza. Tayo 7,000 pala. Eh, sabi nga niya I can help the government pay for the foreign debt. Tama. Papasukin lang yung dito. Kaya she needs, according to her, government approval and support para yung gold bars ma-recover. At this point, I would really agree. Let's do everything we can to recover the gold bars. Ang rason dito, bakit hindi tumulong ang gobyerno? Kasi ng panahon na ito yung gobyerno na ni Cory. At alam nyo naman na talagang nemesis. Itong magkalaban ng mortal talaga yan. Ang Aquino at saka mga Marcos. Kaya ayaw ni Cory na babango ang pangalan ni Marcos. Kasi kung i-release ang mga ginto na yan at mabigyan ang mga tao, babango muli ang pangalan ng mga Marcos at siguradong babalik ang kanilang power. Kaya ang ginawa ni Cory ay hindi in-approve yan para manatiling pangit ang imahe ng mga Marcos, magnanakaw. Kaya hindi nila tinulungan nung panahon na yun. Ngayon, nakita siguro yun ni yung makapangyarihan ng kamay na taga-ibang bansa. Hindi natin alam kasi sabi ni Marcos ni FM ay nasa blind trust. Blind trust, kapag blind, medyo malabo nga. Baka ginamit na yan. Kaya kung sino man ang hahawak sa ganong karaming ginto, ay siyang makapangyarihang bansa sa buong mundo. Anong bansa nga ba ang makapangyarihan ngayon? Di ba? Alam na natin yan. Okay, so patuloy tayo. Lubos na naniniwala ang dating mayor patungkol sa katotohanan ng gold bars at tinanong din niya ang dating unang ginang kung bakit hindi ito may release ay sa kadahilanan daw na may isang superpower na humahadlang sa pag-release nito. Ayan. Ang article na ito ay ayon din sa ulat ng Inquirer noong August 30, 2017. Sabihin niya, and I reiterate my position which I said last week, sinabi niya sa akin, meron silang 7,000 tons. Ang sabi ko sa inyo, you confirm it with her. It's a matter of progress. But I cannot change that story because yun ang sinabi niya sa akin eh. Kaharap pa nga si Amy. Sabi ni Amy, Mayor, huwag ka makinig sa nanay ko. Yun kasi inquire ko na Amy. Parang si Harry Roque itong isa sa gitna. But she told me that, and she even said she would help the city of Manila with the subway system if I wanted to. Papasukin lang yung pera because pinipigil ng mga gobyerno internasyonal. Ayun, sana ay na tayo, no? Yung project, sabi ni Imelda, gagawa ng mga subway train. Sana yung katulad na tayo ng Paris, na mayroong mga subway train, yung underground. Ngayon tong si Amy Marcos, sabi niya huwag kayong maniwala kay mama. Katang-isip lang yan. Paano naging katang-isip yan? Ang dami-daming resibo, di ba? May bill of lading. At mayroong mga bank accounts, 170. Kaya hindi yun panaginip kasi nahahawakan. Ngayon si Amy Marcos ay wala talagang alam yan. Sabi ni Ferdinand, ang nakakaalam si Bongbong lang. At saka si Imelda, pero si Imelda konti lang yung sinabi niya. Si Bongbong ay matalino kasi yan. Sino ba namang
matalinong tao na ipapakita mo na marami kang ginto, di ba? Maraming magka-interest sa'yo. At hindi lang yun, baka mag-civil war pa ang Pilipinas dahil sa mga ginto na yan. Kasi ang dami-dami. Maraming interesado diyan. Kaya yan, nagtaka ako, bakit kinopya ni Bongbong Marcos ang itong titulo ni FM sa isa sa kanyang account na Sovereign Wealth for Humanity. Ngayon na mayroong binuksan si BBM na Sovereign Wealth Fund. Yung parang sa Maharlika Fund yun. Sabi niya, yung mga tax ay galing sa mga tao. Pero sana ay dagdagan niya ito ng mga interest sa mga gintong yon. Kung sabihin natin, hindi na ibibigay ni makapangyarihan ang mga gintong yon. Pero baka ang interest ay ibibigay kay PBBM or sa Pilipinas. So sana ay dagdag ni Bongbong Marcos ang mga milyones o bilyones na mga tubo bawat taon ng mga gintong yon, idagdag sa mga proyekto katulad na lamang ng binibili natin ngayon na mga gagamitan sa giyera, mga BrahMos, mga missiles, intermediate, long range. Trilyon daw yan eh. Saan galing yung pera na binili, di ba? Sino bang magpapautang sa atin kung wala tayong backup na gold? Mayroon talaga tayong kayamanan, sikretong-sikreto lang yan. Kaya magtaka tayo, bakit approve palagi ang utang kahit $1 trillion? Trilyonis. Grabe. Okay, so balik tayo kay Lito Atienza. But you figure, sa kanya galing yun. And then I watched her in a television program, prime time, where she presented all the certificates. Punong-puno yung kwarto. Ganyan kakapal. Pero ako naniwala. Sabi ko, totoo pala yung sinasabi niya. Dahil, Sir, nasaan yung binto? ano nga niyo sa kanya, hindi ko alam yun. Ang sinasabi ko sa inyo, sinabi niya yun. Dahil sabi ni Congressman Suarez, ang ating minority leader, hindi nila alam. Ako alam ko dahil narinig ko, kay Mrs. Marcos. 1 Timothy 6 verse 17. At dito sa Timothy 1 ay nagsasabi na huwag masyadong manalig sa mga ginto, sa mga kayamanan na gawa ng tao. But manalig tayo sa Panginoon na nag-supply talaga sa atin ng yaman. At lahat ng bagay na nag-enjoy tayo ngayon. At hanggang sa muli mga good news, mga ka-tiats, ako'y magpaalam na. Ingat kayong lahat.